Isuot mo yan, Kika. Huwag mo nang balaking buksan pa ang cabinet na iyan. Pero Leandro, anniversary ito ng kumpanya natin sa Makati. Sabi mo kanina, kailangan kong maging presentable dahil maraming investors ang darating. Sinabi ko yun dahil akala ko ay marunong kang makiramdam. Look at yourself. Kahit anong gawin nating pag-aayos sa'yo, bakas pa rin ang putik ng probinsya sa balat mo. Just wear that old floral dress, the one you brought from the province 5 years ago. Bakit yon? Nakatago na iyon sa baol dahil luma na at kupas. Leandro, asawa mo ako. Nakakahiya naman sa mga bisita kung makikita nilang ganito lang ang suot ko. Asawa, Kika, be realistic. Iniharap lang kita sa altar dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa tatay mo. But tonight, you are not my wife. You are just a distant relative from the province who's here to help the catering staff. Wag mo akong ipapahiya, Kika. Don't make me regret bringing you here in the city. Leandro, paano mo nagagawang sabihin ang lahat ng iyan? I'm just being honest. Ngumiti ka na lang at mag-serve ng kakanin doon sa buffet table. At tandaan mo, kapag may nagtanong kung sino ka, sabihin mo ay pamangkin ka ng dati naming katulong sa probinsya. That's your place tonight. Ang bawat salitang binitiwan ni Leandro ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Kika. Unti-unting pinapatay ang huling alab ng pag-asa sa loob ng kaniyang dibdib. Ramdam niya ang panunuyo ng kaniyang lalamunan at ang bigat sa kaniyang mga mata. Ngunit pilit niyang pinigil ang pagbagsak ng luha. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang kupas na tela ng lumang duster na ibinato sa kanya ng asawa. Sa bawat paghinga niya, tila may malaking bato na dumadagan sa kaniyang hininga, isang pamilyar na bigat na 5 taon na niyang pasan mula nang iwan niya ang luntiang bukirin ng kanilang bayan para sa malamig at malupit na semento ng Makati. Tumalikod na si Leandro nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Tila ba ang kaniyang presensya ay isang mantsa sa kintab ng mamahaling sapatos nito. Sa salamin, nakita ni Kika ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Isang babaeng may mga matang puno ng pagod at mga balikat na tila habambuhay nang nakayuko sa ilalim ng bigat ng pasasalamat. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig ang matalim na boses ni Doña Remedios mula sa pinto ng silid. Ang kaniyang biyenan ay nakasuot ng isang makinang na terno. Ang mga brilyante sa kaniyang leeg ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw, kabaligtaran ng dilim na dala ng kaniyang mga salita. Bakit hindi ka pa nakabihis? Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa hall. At siguraduhin mong malinis ang mga kamay mo bago ka humawak sa mga pagkain. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng perang ginagastos namin para sa pagkain at matutuluyan mo rito sa mansyon. Lumapit ang matanda kay Kika, ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Kika. Kung hindi dahil sa awa ng pamilya Alcantara, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng kakanin sa kanto ng palengke. Be grateful that we are giving you a chance to be useful tonight. Marahang yumuko si Kika, ang kanyang noo ay dumiit sa likod ng palad ng matanda sa isang sapilitang pagmamano. Ramdam niya ang lamig ng balat ni Doña Remedios, isang lamig na nagmumula sa pusong hindi kailanman natutong kumilala sa sakripisyo ng iba. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, bitbit ang kanyang dignidad na tila isang basag na baso. Nararamdaman ni Kika ang pagtitig ng mga katulong sa paligid. Ang kanilang mga bulong na tila mga mumunang hangin na nagdadala ng pangungutya. Pagdating sa malawak na hall ng kumpanya sa Makati, ang ingay ng tawanan at ang kalantog ng mga baso ng wine ay tila isang malupit na musika sa kaniyang pandinig. Nakatayo siya sa tabi ng buffet table, sa gitna ng mga tray ng kakanin na siya mismo ang nagluto mula kaninang madaling araw. Suot ang kaniyang lumang floral dress. Mukha siyang isang ligaw na damo sa gitna ng isang hardin ng mga rosas. Nakita niya si Leandro sa malayo, may hawak na baso ng champagne at nakikipagtawanan sa isang magandang babae na si Carmelita. Ang bawat haplos ni Leandro sa braso ni Carmelita ay tila isang sampal sa mukha ni Kika. Nang lumapit ang isang matandang business partner at nagtanong kung sino ang babaeng nakatayo sa tabi ng pagkain, narinig ni Kika ang malamig na sagot ni Leandro. Siya! Isang malayong kamag-anak lang namin mula sa probinsya. Pinakiusapan kami ng pamilya niya na bigyan siya ng trabaho rito para makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid niya. She's just here to help with the service. Tumawa ang bisita at tumango habang si Kika ay nanatiling nakatayo, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa.
Sa gitna ng kaniyang panliliit, may isang bagay na hindi alam ni Leandro. Sa loob ng bulsa ng kaniyang lumang duster, nakatago ang isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo ng bank transfer na nagpapatunay na ang pondo para sa selebrasyong ito ay hindi nanggaling sa bulsa ng mga Alcantara, kundi sa huling lupain na iniwan ng kaniyang ama. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at tawanan, napansin ni Kika si Leandro na palihim na sumenyas sa kaniyang sekretarya. May isang itim na folder ang iniabot dito, at sa sulyap ni Leandro kay Kika, alam niyang may mas malalim pang plano ang kaniyang asawa para sa gabing ito. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na tila isang bagyong namumuo sa malayo. Isang lihim na usapan ang narinig niya sa likod ng mga kortina habang nag-aayos siya ng mga plato. Sigurado ka ba rito, Leandro? Kapag pumirma siya rito, wala na siyang kawala. Lahat ng utang ng kumpanya ay mapupunta sa pangalan niya, bulong ng isang boses na pamilyar kay Kika. Ang boses ni Ophelia, ang tanging taong akala niya ay kaniyang kakampi. Don't worry, Ophelia. She's too stupid to understand what she's signing. Sasabihin ko lang na insurance ito para sa kanya. After tonight, we'll have enough evidence to frame her for embezzlement. By tomorrow morning, Kika will be behind bars and will finally be free. Nanigas ang buong katawan ni Kika. Ang lamig ng aircon sa loob ng hall ay tila naging yelo na bumalot sa kaniyang kaluluwa. Ang huling hibla ng kaniyang utang na loob ay tuluyan ng naputol, na nag-iwan ng isang matalim at masakit na katotohanan. Sa gitna ng kaniyang pagkakatulala, lumapit si Doña Remedios at hinila siya sa braso. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Kika. Bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo ang mga maruming plato sa mesa ni na Mr. C at siguraduhin mong hindi ka aalingasaw ng pawis sa harap nila. Ngunit bago pa makasagot si Kika, isang malakas na tunog ng microphone ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Umakyat si Leandro sa entablado, ang kaniyang mukha ay puno ng peking ngiti habang nakatingin sa lahat ng mga bisita. Ladies and gentlemen, may mahalaga akong anunsyo na gagawin ngayong gabi. Isang balita na magbabago sa kinabukasan ng Alcantara Group of Companies. Tumitig si Leandro diretso sa mga mata ni Kika mula sa entablado, isang tingin na puno ng tagumpay at lason. Sa kabilang banda, nakita ni Kika si Ophelia na dahan-dahang inilalabas ang isang flash drive mula sa kaniyang bag, handang isaksak ito sa main computer ng hall. Naramdaman ni Kika ang pag-akyat ng init sa kaniyang mukha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit na matagal niyang kinulong. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa kaniyang sariling cellphone na nakatago sa ilalim ng tray ng kakanin. Dito na ba magtatapos ang lahat para sa kanya? O ito na ang simula ng pagbagsak ng mga taong nag-akala na ang kaniyang pananahimik ay tanda ng kaniyang kahinaan? Sana ay hindi mo na lang binuksan ang bibig mo kanina, Kika. Mas lalo mo lang kaming ipinahiya sa harap ni na Mr. Sai. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa katahimikan sa loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan pauwi sa mansyon. Nakatingin lamang si Kika sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na tila mga malalayo at malalamig na bituin. Hindi siya sumagot. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, kahit sabihin niyang sumagot lang siya sa tanong ng mga bisita nang may paggalang, laging mali ang kaniyang bersyon ng katotohanan sa paningin ng matanda. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matutunan ang tamang asal. 5 years, Kika. 5 taon ka nang nakatira sa bubong namin, pero para ka pa ring ligaw na pusa na hindi mo alam kung saan ilalagay ang sarili. Bumaling si Leandro sa kaniyang ina, ang kaniyang mukha ay madilim sa ilalim ng anino. Hayaan mo na siya, ma. Wala rin namang papupuntahan ang pangangaral mo sa kanya. Pagod na ako. Ang mahalaga ay nakuha natin ang atensyon ng mga bagong investors, kahit pa kailangan nating ipaliwanag kung bakit may kamag-anak tayong mukhang hindi nakatikim ng suklay. Tumawa ng mahina si Leandro, isang tawang walang kasing pait para kay Kika. Nang makarating sila sa mansyon, mabilis na bumaba ang mag-ina at iniwan siyang mag-isa sa loob ng sasakyan. Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, hinayaan ni Kika na pumatak ang isang butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Pagpasok niya sa kaniyang silid, ang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo na malayo sa master's bedroom ni Leandro, agad niyang isinara ang pinto.
Dumiretso siya sa kaniyang higaan at dahan-dahang kinuha ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kaniyang unan. Ito ang litrato ng kaniyang ama, si Mang Teodoro, habang nakatayo sa gitna ng kanilang sakahan sa probinsya. Tila bumalik ang kaniyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas, noong ang hangin ay amoy palay at hindi usok ng syudad. Naalala niya ang bilin ng kaniyang ama bago ito bawian ng buhay. Kika, huwag mong kalilimutan ang utang na loob natin sa mga Alcantara. Sila ang nagpaaral sa iyo, sila ang sumuporta sa atin noong wala tayong makain. Maglingkod ka sa kanila ng tapat. Tay, tinutupad ko naman po ang bilin ninyo. Bulong ni Kika habang hinahaplos ang mukha ng ama sa litrato. Pero bakit parang hindi sapat? Bakit kahit ibigay ko na ang lahat, pati na ang sarili kong dangal, parang kulang pa rin para sa kanila? Ang hapdi ng pagtataksil na nalaman niya kanina sa party ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ang boses ni Leandro at Ofelia na nagpaplano sa dilim ay tila mga aninong pilit na sumasakal sa kaniyang katinuan. Hindi niya akalain na ang asawang itinuring niyang mundo ay ang tao palang kukuha sa huling piraso ng kaniyang langit. Nabalik lamang ang kaniwa ni Kika nang marinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto sa kabilang kwarto, ang opisina ni Leandro. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makita ang folder na binanggit ni Leandro. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng taong mahal niya para lang mapagtakpan ang sarili nitong mga kasalanan. Maingat na lumabas si Kika ng kaniyang kwarto. Ang kaniyang mga paa ay tila lumulutang sa sahig upang hindi lumikha ng anumang tunog. Ang pasilyo ng mansyon ay puno ng mga naglalakihang painting at antique na florera, mga bagay na sumisimbolo sa yaman ng mga Alcantara, ngunit para kay Kika, ang mga ito ay mga piping saksi sa kaniyang paghihirap. Nang makarating siya sa harap ng opisina ni Leandro, dahan-dahan niyang inikot ang trangka ng pinto. Salamat sa Diyos at nakalimutan itong ilock ni Leandro dahil sa pagmamadali at posibleng kalasingan nito. Ang loob ng opisina ay amoy mamahaling tabako at luma na papel. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Hinanap ni Kika ang folder sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang mga dokumento. May mga sulat mula sa bangko na nakapangalan sa kanya. Mga sulat na hindi niya kailanman nakita o nabasa. May mga notice of default at mga utang na umaabot sa milyon-milyong piso, lahat ay may pirma niya sa ibaba. Ngunit ang bawat kurba ng kaniyang pangalan sa mga papel na iyon ay tila masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Alam ni Kika ang kaniyang sariling sulat, at ang nakikita niya ay isang mahusay na panggagaya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kaniyang likuran. Hindi lang pala siya ginagawang katulong sa bahay na ito. Ginagawa rin siyang kriminal nang hindi niya nalalaman. Habang nagmamadali siyang maghalungkat, may isang brown envelope na bahagyang nakasingit sa ilalim ng drawer na hindi gaanong nakasara. Dahan-dahan niya itong hinila. Ang bigat ng envelope ay tila nagpapahiwatig ng bigat ng lihim na nasa loob nito. Nang buksan niya ito, bumagsak ang kaniyang puso sa pinakamailalim na bahagi ng kaniyang pagkatao. Tumati mga peking loan documents, ngunit ang nakakabit na ID picture sa tabi ng kaniyang pangalan ay ang kaniyang litrato noong unang taon niya sa Makati, noong ang mga mata niya ay puno pa ng pag-asa at pagmamahal kay Leandro. Sa likod ng mga dokumento, may isang maliit na note na nakasulat sa sulat kamay ni Leandro. Finalize this before the next audit. Make sure all tracks lead to her account in the province. Naramdaman ni Kika ang panlalambot ng kaniyang mga tuhod. Napasandal siya sa mesa, ang kaniyang hininga ay nagiging mababaw at mabilis. Ang lahat ng kaniyang sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis niya sa mga pang-aalipusta ni Doña Remedios ay nauwi lang sa isang masusing binalak na patibong. Biglang narinig ni Kika ang mga yabag ng paa na papalapit sa opisina. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa matigas na sahig ay tila mga tibok ng kaba sa kaniyang dibdib. Mabilis niyang ibinalik ang envelope sa drawer at pilit na kinalma ang kaniyang sarili. Sino ang nariyan? Ang boses ni Leandro ay matigas at puno ng hinala. Nanigas si Kika sa kinalalagyan niya. Ang anino ni Leandro ay dahan-dahang lumilitaw sa ilalim ng pinto at ang kaniyang kamay ay nasa trangka na. Wala nang oras para magtago. Wala nang oras para tumakas.
Huwag mong dungisan ang aking panalangin sa pamamagitan ng iyong kawalang pasasalamat, Kika. Lumuhod ka rito at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa loob ng maliit na kapilya sa loob ng mansyon, kung saan ang amoy ng insenso at sariwang mga bulaklak ay naghahalo na lumilikha ng isang atmosperang dapat sana ay payapa, ngunit para kay Kika ay tila isang silid ng paghuhukom. Kakatapos lang ng kanilang umagang panalangin, ngunit ang bawat pagbagsak ng mga butil ng rosaryo sa kamay ng matanda ay tila tunog ng mga martilyo na nagpapako sa katinuan ni Kika. Kagabi, sa gitna ng matinding kaba, nagawa ni Kika na makapagtago sa likod ng makakapal na kortina sa opisina ni Leandro nang pumasok ito. Isang tawag mula kay Carmelita ang nagligtas sa kanya, isang tawag na nagpabalik kay Leandro sa kaniyang silid habang tumatawa at bumubulong ng mga salitang dapat sana ay para sa asawa. Nakatakas si Kika, ngunit ang natuklasan niya ay hindi na niya kailanman mabubura sa kaniyang isipan. Hindi ka nakikinig, Kika, pagpapatuloy ni Doña Remedios habang dahan-dahang tumatayo mula sa kaniyang pagkakaluhod. Ang kaniyang mga mata, na tila mga kristal na malamig, ay nakatitig sa namumutlang mukha ng kaniyang mena. Nakita ko ang ginawa mo kagabi sa party. Ang pag-irap mo sa mga bisita, ang hindi mo pagsunod sa utos ng asawa mo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tumatakbo sa isip mo? Akala mo ba ay nakakalimutan mo na kung sino ang nag-ahon sa iyo sa dumi ng probinsya? Wala po akong intensyong ipahiya kayo, ma, mahinang sagot ni Kika. Ang kaniyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ginagawa ko lang po ang lahat para maging mabuting asawa at mena. Mabuting asawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit siya kay Kika at hinawakan ng kaniyang baba, itinaas ito ng may puwersa. Ang isang mabuting asawa ay marunong magsakripisyo para sa ikabubuti ng pamilya. At sa pagkakataong ito, kailangan ng pamilya Alcantara ang iyong kooperasyon. May mga papeles na kailangang ayusin si Leandro para sa proteksyon ng kumpanya. Gusto kong pirmahan mo ang waiver na ito. Inilabas ni Doña Remedios ang isang folder mula sa ilalim ng kaniyang Biblia. Ang puting papel sa loob nito ay tila nagliliwanag sa ilalim ng ilaw ng mga kandila. Isang waiver of rights. Isang dokumento na nagsasabing isinusuko ni Kika ang anumang karapatan niya sa mga ari-arian at pondo habang tinatanggap ang lahat ng pananagutan sa mga transaksyong nakapangalan sa kanya. Ito ay para sa kaligtasan nating lahat, Kika. Isang patunay ng iyong utang na loob. Kung tunay kang nagmamahal kay Leandro, hindi mo ito pagdududahan, sabi ni Remedios. Ang boses ay naging malambot na tila isang haplos ng sutla, ngunit may lason sa bawat kataga. Naramdaman ni Kika ang panlalamig ng kaniyang mga daliri. Ang bawat pagtibok ng kaniyang puso ay tila isang babala. Alam niya ang laman ng folder na ito ang huling pako sa kaniyang kabaong na nakita niya sa opisina ni Leandro. Nabalik ang katahimikan nang pumasok si Ofelia sa kapilya. Ang kaniyang kaibigan ay may dalang tray ng tsaa, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi tumitingin kay Kika. Sa halip, isang mabilis at makahulugang tinginan ang namagitan sa kanila ni Doña Remedios. Isang ugnayang puno ng lihim at pakikipagsabwatan. Ma'am, handa na po ang almusal ninyo sa garden, sabi ni Ofelia sa isang tinig na walang emotion. Salamat, Ofelia. Kika, pirmahan mo na ito, ngayon din. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at ipaalala sa iyo kung gaano kadaling ibalik ka sa kung saan ka nanggaling. Pagbabanta ni Remedios bago dahan-dahang lumabas ng kapilya, na iniwan ang amoy ng insenso na tila naging amoy ng kamatayan para kay Kika. Naiwan si Kika at Ofelia sa loob. Hinawakan ni Kika ang braso ng kaniyang kaibigan. Ang kaniyang mga mata ay nagmamakaawa. Ofelia, tulungan mo ako. May alam ka ba rito? Narinig ko kayo ni Leandro kagabi. Akala ko ba ay magkaibigan tayo? Bahagyang nanginig ang kamay ni Ofelia, ngunit agad siyang umiwas. Kika, hindi mo naiintindihan. Minsan kailangan nating gawin ang mga bagay na masakit para mabuhay. Huwag mo na akong tanungin, mas mabuti pang sumunod ka na lang. Lumabas si Ofelia ng mabilis, ngunit bago siya tuluyang mawala, napansin ni Kika ang isang itim na notebook na nakasingit sa bulsa ng kaniyang uniforme. Isang notebook na tila itinatago nito mula sa paningin ng lahat. Bumalik ang tingin ni Kika sa waiver na nasa ibabaw ng altar. Ang bawat salita roon ay tila mga kadenang handang gumapos sa kanya habang buhay. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ni Leandro at Carmelita
mula sa garden, isang tunog ng kaligayahan na itinayo sa ibabaw ng kaniyang pagdurusa. Marahang hinawakan ni Kika ang panulat, ngunit bago dumikit ang tinta sa papel, narinig niya ang mahinang usapan mula sa likod ng pintuan ng kapilya na hindi tuluyang naisara. Ang boses ni Doña Remedios at Ofelia ay muling nagtagpo sa isang bulong na tila kagat ng ahas. Siguraduhin mong mapapirma mo siya bago matapos ang araw na ito, Ofelia. Kapag nasa atin na ang pirmang iyan, hindi na natin kailangan ang babaeng iyan. Ipakulong natin siya pagkatapos pirmahan ang huling dokumento. Mas madaling kontrolin ang lahat kung siya ang sisisihin sa pagkawala ng pondo. Ang panulat sa kamay ni Kika ay tuluyang nalaglag sa sahig, na lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng kaniyang pagpapasya. Ang kaniyang hininga ay tumigil at ang kaniyang mga mata ay nag-apoy sa isang galit na matagal niyang kinalimutan. Sa loob ng banal na silid na iyon, sa harap ng mga rebultong piping saksi, ang hamak na kamag-anak ay tuluyan ng namatay at isang babaeng may planong lumaban ang isinilang. Akala mo ba ay habang buhay kang makatititig sa akin ng ganyan, Kika? Pirmahan mo na ang folder na yan bago pa magdilim ang paningin ko. Ang boses ni Leandro ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito umabot sa pandinig ni Kika. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon habang hinihintay ang paglalim ng gabi. Ang bawat tibok ng kumpas ng orasan sa dingding ay tila isang babala na ang oras ng kanyang pagtitiis ay mabilis nang nauubos. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng buong mansyon, at ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng mga aircon. Dahan-dahang tumayo si Kika. Sa ilalim ng kaniyang unan, kinuha niya ang isang susi na matagal na niyang itinatago. Isang duplicate na palihim niyang ginawa mula sa susi ng opisina ni Leandro noong nakaraang buwan. Ang kaniyang mga yabag ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na carpet habang tinatahak ang daan patungo sa kuta ng kaniyang asawa. Ang bawat anino sa pader ay tila isang multo ng kaniyang nakaraan, nagpapaalala sa kaniya ng mga taon ng kaniyang pagkabulag. Pagdating sa pinto, dahan-dahan niyang inikot ang susi. Ang mahinang tunog ng trangka na bumukas ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan na nagpatigil sa kaniyang hininga ng ilang saglit. Sa loob ng opisina, tanging ang asul na liwanag mula sa monitor ng computer ni Leandro ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng mesa, ang bahaging hindi kailanman binubuksan ni Leandro kapag siya ay nasa loob. Doon, sa likod ng mga lumang ledger, nakita niya ang isang folder na kulay ginto. Nang buksan niya ito, tila huminto ang mundo ni Kika. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay ang titulo ng lupang ipinamana sa kanya ng kaniyang ama sa probinsya, ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kaniyang pinagmulan. Nakatala roon na ang lupang yon ay ginamit na collateral para sa 1 bilyong pisong utang ni Leandro sa isang bangko sa labas ng bansa. Ang kaniyang pirma ay nandoon muli, isang huwad na pirma na ginamit upang hututan ang kaisa-isang yaman na mayroon siya. Sa bawat pahina na binubuklat niya, ang amoy ng tinta at lumang papel ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya. Ito ang amoy ng katotohanang magpapalaya sa kanya. Ito pala ang halaga ko sa iyo, Leandro. Bulong ni Kika sa kaniyang sarili. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kaniyang mga paa. Isang pirasong lupa na pilit mong kinukuha matapos mong ubusin ang aking pagkatao. Habang naghahalongkat, napansin niya ang isang nakabukas na email sa monitor. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account na may subject na Secret Auditor's Report, Final Warning. Nakasaad sa loob na ang pondo ng kumpanya ay hindi lamang nawawala, kundi sadyang inililipat sa isang account sa Singapore na nakapangalan kay Carmelita. Sino ang secret auditor na ito? Bakit siya nagpapadala ng babala kay Leandro? May isa pa bang tao sa loob ng kumpanya na nakakaalam sa kabuktutan ng kaniyang asawa? Dali-daling kinuha ni Kika ang kaniyang cellphone at kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat pagpindot niya sa camera ay tila isang bala na inihahanda niya para sa kaniyang pagganti. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos at lumabas ng opisina. Ngunit pagpihit niya sa pasilyo, napatigil siya. Nakatayo sa dilim si Ofelia
Ang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa kanya. Kika, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Ophelia ay puno ng hinala. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang uniforme. Pilit nang ngumiti si Kika, isang maskara ng kawalang malay. Ang mabilis niyang isinuot. Nagising lang ako, Ophelia. Nauuhaw ako, kaya bababa sana ako sa kusina para kumuha ng tubig. Ikaw, bakit gising ka pa? Tinitigan siya ni Ophelia ng matagal. Tila sinusukat ang bawat salitang binitawan ni Kika. Hindi ko lang mapalagay ang loob ko. Siguraduhin mo lang na tubig lang ang hinahanap mo, Kika. Alam mo naman si Doña Remedios. Ayaw niya ng mga taong pakialamera sa loob ng bahay na ito. Tubig lang, Ophelia. Wala nang iba, sagot ni Kika bago dahan-dahang lumampas sa kaniyang kaibigan. Ramdam niya ang matalas na tingin ni Ophelia sa kaniyang likuran hanggang sa makapasok siya muli sa kaniyang silid. Ngunit ang tunay na bangungot ay hindi pa natatapos. Pagpasok ni Kika sa kaniyang kwarto, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kaniyang walk-in closet kung saan nakatago ang monitor ng CCTV para sa kaniyang silid. Isang bagay na palihim niyang ipinalagay nung nakaraang buwan nang magsimula siyang makaramdam na may pumapasok sa kaniyang kwarto kapag wala siya. Dinalaw siya ng isang kakaibang kutob. Lumapit siya sa monitor at binuksan ang live feed. Ang kaniyang puso ay tila sasabog sa loob ng kaniyang dibdib sa nakita niya. Sa loob mismo ng kaniyang silid, sa ibabaw ng kama na kanya ring hinihigaan, nakita niya si Leandro at Carmelita. Ang kaniyang asawa ay nakayakap sa babaeng iyon, at ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang mapusok na halik sa mismong lugar na dapat sana ay banal para sa kanilang mag-asawa. Don't worry, hon. Narinig ni Kika ang boses ni Leandro mula sa speaker ng monitor. Ang kaniyang boses ay puno ng pagnanasa. Malapit na siyang mawala rito. Kapag nasa kulungan na ang probinsyanang iyan, ang kwartong ito at ang buong mansyon ay magiging sa atin na. Wala nang mantsa ng kakanin sa buhay natin. Nanigas si Kika sa kinalalagyan niya. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor habang ang kaniyang buong pagkatao ay nilalamon ng isang galit na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Hindi lamang siya ninanakawan ng yaman, ninanakawan din siya ng kaniyang huling santuwaryo. Ang bawat haplos ni Leandro kay Carmelita sa loob ng kaniyang kwarto ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang cellphone at sinimulang i-record ang bawat segundo ng kanilang pagtataksil. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang kaniyang hininga ay naging mabagal at kalkulado. Ophelia, ikaw na lang ang natitirang pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Hawakan mo ang mga kopyang ito ng bank transfers. Kapag may mangyari sa akin, alam mo na kung saan mo dadalhin. Ang boses ni Kika ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling pag-asa na kaniyang ibinibigay sa kaniyang itinuturing na kapatid. Sa loob ng madilim na kusina ng mansyon, inabot ni Kika ang isang puting envelope kay Ophelia. Ito ay isang pagsubok, isang sugal kung saan ang taya ay ang kaniyang huling piraso ng tiwala. Kika, bakit mo ba ginagawa ito? Delikado ang pinapasok mo. Alam mo naman kung gaano kalakas sina Doña Remedios at Leandro, sabi ni Ophelia. Ang kaniyang boses ay tila puno ng pag-aalala habang mahigpit na hinahawakan ang envelope. Bakit hindi mo na lang sila hayaan? Baka mapahamak ka lang. Hindi ko na kayang manahimik, Ophelia. Masyado na silang maraming kinuha sa akin. Ayaw ko nang maging biktima, sagot ni Kika. Pilit na hinahanap ang katapatan sa mga mata ng kaibigan. Pakiusap, itago mo iyan. Ikaw lang ang kakampi ko. Tumango si Ophelia at mabilis na isinilid ang envelope sa kaniyang uniforme. Sige, Kika. Huwag kang mag-alala, itatago ko ito sa lugar na hindi nila mahahanap, mag-ingat ka. Pagtalikod ni Ophelia, hindi napansin ang bahagyang panginginig ng kaniyang mga labi. Habang si Kika naman ay naiwan sa kusina, nakatitig sa kawalan habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon, na lumilikha ng isang malungkot at mabigat na musika. Kinabukasan, sa isang tago at mamahaling restaurant sa labas ng Makati, ang atmosfera ay balot ng lamig at karangyaan. Nakaupo si Doña Remedios sa isang sulok. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng kapangyarihan. Ilang saglit pa, dumating si Ophelia. Hindi suot ang kaniyang uniforme kundi isang simpleng bestido. Ngunit ang kaniyang mga kilos ay puno ng pagkailang. Nagawa mo ba ang iniutos ko?
Tanong ni Remedios. Ang kaniyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Dahan-dahang inilabas ni Ofelia ang puting envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Narito na po lahat, ma'am. Ibinigay niya ito sa akin kagabi. Akala niya ay kakampi niya ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Binuksan niya ang envelope at mabilis na tiningnan ang mga dokumento. Mahusay, Ofelia. Tama nga ang hinala ko, nagsisimula na siyang mag-imbestiga. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Ma'am, ang pangako ninyo, mahinang sabi ni Ofelia, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkagutom sa isang bagay na higit pa sa pera. Ang mga dokumento na magpapatunay kung sino talaga ako. Tumitig ng matalim si Remedios sa kanya. Huwag kang mainip, Ofelia. Alam nating dalawa ang katotohanan. Isa kang alkantara sa dugo, kahit pa sa labas ka ipinanganak. Ibibigay ko sa iyo ang pagkilalang gusto mo, pero kailangan ko munang makitang tuluyan nang nawasak ang babaeng iyon. Ayaw ko ng mantsa sa pangalan ng pamilya ko, at ang pagiging anak mo sa labas ng asawa ko ay isang mantsa na kailangan nating linisin sa pamamagitan ng katapatan mo. Sa kabilang panig ng restaurant, sa likod ng isang makapal na pader na gawa sa kahoy, nakatayo si Kika. Nanginginig ang kaniyang buong katawan habang naririnig ang bawat salita mula sa recorder na palihim niyang inilagay sa bag ni Ofelia bago ito umalis. Ang bawat kataga ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang puso. Hindi lang pala siya pinagtaksilan ng asawa, pinagtaksilan din siya ng tanging taong tinawag niyang kaibigan. At ang mas masakit, ang katotohanang si Ofelia ay may lihim na ugnayan sa pamilya Alcantara. Isang anak sa labas na handang isakripisyo ang lahat para lamang sa isang pangalang kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. Nabalik ang diwa ni Kika nang marinig ang tunog ng pag-alis ni Remedios at Ofelia. Lumabas siya ng restaurant, hinahayaan ang malakas na ulan na basahin ang kaniyang mukha upang hindi mahalata ang kaniyang mga luha. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga sasakyang mabilis na dumadaan. Tila ang kaniyang buhay ay isa ring mabilis na biyahe patungo sa isang bangin. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kaniyang paghikbi. Ito na ang huling pagkakataon na iiyak siya para sa isang pagkakaibigang namatay na sa gitna ng kasakiman. Ang halik ni Ofelia, ang halik ni Judas, ay ang huling pako na nagtapos sa kaniyang pagiging mahina. Sa kaniyang pag-iisa sa gitna ng ulan, may isang gintong sandali na sumagi sa kaniyang isip. Ang alaala ng kaniyang ina na nagtuturo sa kanya kung paano maging matatag sa gitna ng bagyo. Doon niya napagtanto na wala na siyang ibang malalapitan kundi ang kaniyang sarili. Pagbalik niya sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok. Ang kaniyang mga damit ay basang-basa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Pagdaan niya sa kusina, nakita niya si Ofelia na abala sa paghuhugas, tila walang nangyari. Isang matalim na tinginan ang ipinukol ni Kika sa kaniyang likuran bago siya tumuloy sa kaniyang silid. Pagpasok niya sa kwarto, isang itim na notebook ang nakita niyang nakapatong sa kaniyang mesa. Hindi ito sa kaniya. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay ni Ofelia. Naglalaman ito ng mga petsa, mga pangalan at mga halaga ng pera na kinuha ni Doña Remedios mula sa pondo ng kumpanya para sa pansarili nitong luho. Bakit iniwan ito ni Ofelia? Ito ba ay isang paraan ng pagsisisi o isa na namang patibong? Biglang tumunog ang cellphone ni Kika. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam na nila ang plano mo. May warrant of arrest na silang inihahanda laban sa'yo. Tumakbo ka na habang may oras pa. Naramdaman ni Kika ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat anino sa loob ng kanyang silid ay tila nagiging mga kamay na handa siyang dakpin. Wala na siyang oras para mag-isip. Ang lamat sa kanyang tiwala ay naging isang malawak na bangin na kailangan niyang lundagin para mabuhay. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang maliit na bag at ang itim na notebook. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang malakas na kalabog ng mga sapatos na paakyat sa hagdanan. Kasunod ang boses ni Leandro na puno ng galit. Kika, buksan mo ang pintong ito. Alam ko ang ginagawa mo. Itaas mo ang trangka ng pinto sa likod ng kusina, Kika. Huwag kang lilingon. Ang bulong na iyon sa kaniyang cellphone ay hindi nagmula sa sinumang kaibigan, kundi sa isang hindi kilalang boses na nagbigay sa kaniya ng huling daan patungo sa kalayaan. Habang ang malakas na pagtama ng kamay ni Leandro sa pinto ng kaniyang silid ay tila nagbabantang gibain ng kahoy,
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kika. Isinukbit niya ang kaniyang maliit na bag, hawak ang itim na notebook at ang mga kinuhang ebidensya, at mabilis na lumabas sa pintuan ng balkonahe patungo sa hagdanan ng mga katulong. Ang ulan sa Makati ay tila isang malaking tabing na nagtago sa kaniyang pagtakas. Sa bawat hakbang niya sa basang semento, iniwan ni Kika ang takot at ang mga taon ng kaniyang pagiging alipin sa mansyon ng mga Alcantara. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang dagundong ng makina ng pampublikong bus ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng madaling araw. Ang malamig at amoy usok na hangin ng lungsod ay napalitan ng amoy ng basang lupa, natutuyong dahon at sariwang simoy ng probinsya. Pagbaba ni Kika sa kanto ng kaniyang bayan, ang kaniyang mga paa ay tila kusa ng humahakbang patungo sa maliit na kubo na dating tahanan nila ng kaniyang yumaong ama. Ang kubo ay luma na, nakatayo pa rin sa gitna ng malawak na lupain na puno ng matataas na damo. Sa ilalim ng liwanag ng nag-aagaw na dilim at liwanag, ang kaniyang lumang bahay ay tila isang matandang kaibigan na naghihintay sa kaniyang pagbabalik. Pumaling siya sa ilalim ng kubo, kung saan ang mga haligi ng kawayan ay baon sa lupa. Doon, sa ilalim ng mga nakatagong kahoy sa sahig, nakabaon ang isang lumang baul na gawa sa lata. Ang baul ng kaniyang ama na hindi kailanman pinag-usapan noong ito ay nabubuhay pa. Dahan-dahang lumuhod si Kika sa basang lupa. Hinubad niya ang kaniyang mamahaling sapatos mula sa lungsod at hinayaan ang kaniyang mga basang paa na dumampi sa malamig na dumi ng lupang kinalakihan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa lalim ng kaniyang pinagmulan. Isang pakiramdam ng pagiging tunay na matagal nang nawala sa kaniya. Ginamit ni Kika ang isang matalim na piraso ng bakal para buksan ang lumang kinalawang na unlock na lock ng baul. Ang tunog ng kinakalawang na bakal na nabuksan ay tila boses ng nakaraan na muling nagising. Sa loob ng baul, sa ilalim ng mga lumang damit at tuyong dahon ng oregano, nakabalot sa plastik ang mga dilaw na papel na may tatak ng notaryo publiko mula pa noong 30 taon ang nakalilipas. Habang binabasa ni Kika ang mga linya sa papel, ang kaniyang mga mata ay nanlaki at ang kaniyang hininga ay naputol sa gitna ng kaniyang lalamunan. Hindi ang pamilya Alcantara ang nagligtas sa kaniyang ama. Ang katotohanan ay ang kaniyang ama, si Mang Teodoro, ang tunay na nagpautang at nagligtas sa ama ni Leandro noong ang kumpanya ng mga Alcantara ay malapit ng mabangkarote noong dekada 80. Ang lupain ng kaniyang ama ang ginamit na pundasyon para matayo ang unang gusali ng mga Alcantara sa Makati na may kasunduang ibabalik ang kalahati ng shares ng kumpanya sa pamilya ni Teodoro kapag lumago na ito. Subalit nang mamatay ang ama ni Leandro, binaluktot ni Doña Remedios ang katotohanan. Ginawa nilang parang isang kawanggawa ang pagtulong sa pamilya ni Kika. Ginamit ang utang na loob upang gawing alipin ang kaniyang ama at sa huli ay ang kaniyang sarili. Lahat ng ito, lahat ng pagtitiis namin, ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Bulong ni Kika sa kaniyang sarili. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na pumipisil sa mga lumang dokumento. Ang kadena ng utang na loob na gumagapos sa kaniyang leeg sa loob ng 5 taon ay tuluyang naputol. Hindi siya may utang sa kanila. Ang mga Alcantara ang may malaking utang sa kaniya, isang utang ng dugo, pawis, at buhay ng kaniyang ama. Ngunit kasabay ng galit ay may isang malalim na katanungang lumitaw sa kaniyang isipan. Bakit itinago ng kaniyang ama ang katotohanang ito hanggang sa kaniyang huling hininga? Bakit pinili ng kaniyang ama na mamuhay sa kahirapan at hayaan si Kika, na lumaking may mabigat na pasanin ng utang na loob? Nabalik ang diwa ni Kika nang ang katahimikan ng probinsya ay mabagabag ng isang malakas na liwanag mula sa malayo. Isang malaking sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa makipot na kalsada patungo sa kaniyang kubo. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tumama sa kaniyang mukha na nagpasilaw sa kanya sa gitna ng umaga. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kaniyang bakuran, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang mamahaling sapatos ang unang dumapat sa lupain ng kaniyang ama. Isang sapatos na kilalang-kilala ni Kika. Huwag kang matakot, Kika. Ako ito si Attorney Vicente, ang kaibigan ng iyong ama. Ang boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na umaga ni Kika. Hindi ito si Leandro. Hindi ito ang mga tauhan ng mga Alcantara na handa siyang kaladkarin pabalik sa Makati. Ang lalaking bumaba sa sasakyan ay may puting buhok
at mga matang puno ng malasakit. Ang abogadong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Attorney Vicente, bakit po kayo nandito? Paano ninyo nalaman na nandito ako? Tanong ni Kika, habang mahigpit pa ring yakap ang lumang baul ng kaniyang ama. Ako ang nagpadala ng mga mensahe sa iyo, Kika. Ako ang secret auditor na palihim na nagbabantay sa mga kabuktutan ni Leandro. Ipinangako ko sa iyong ama na poprotektahan kita kapag dumating ang araw na handa ka na ring protektahan ang iyong sarili, sagot ng abogado habang dahan-dahang lumalapit. Ang baul na yan ang sandata na iniwan ni Teodoro para sa iyo. Hindi ka isang hamak na kamag-anak, Kika. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng pundasyong kinatatayuan ng mga Alcantara. Sa loob ng maliit na kubo, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, naglatag sila ng plano. Ang bawat salita ni Attorney Vicente ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa dilim ng isipan ni Kika. Nalaman niya na ang kaniyang lupain sa probinsya ay hindi lamang isang simpleng sakahan. Ito ay mayaman sa mga mineral na kailangan ng mga malalaking korporasyon sa labas ng bansa. Sa tulong ng abogado, nagawa nilang kumuha ng pautang gamit ang tunay na halaga ng lupa, isang halagang sapat na para bilhin ang mga utang ng Alcantara Group of Companies na pilit na itinatago ni Leandro. Kailangan mong bumalik sa Makati, Kika, mungkahi ni Attorney Vicente. Bumalik ka, ngunit hindi bilang ang Kika na kilala nila. Isuot mo ang maskara ng isang talunang asawa. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila, habang dahan-dahan nating hinihigpitan ng bitag sa kanilang mga leeg. Lumipas ang ilang araw at ang tahimik na bagyo ay nagsimulang gumalaw patungo sa lungsod. Nang bumalik si Kika sa mansyon ng mga Alcantara, ang kanyang itsura ay tila isang lantang gulay. Gusot ang kanyang damit, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa tila matinding pagkabigo. Narito na pala ang magnanakaw, ang malupit na bati ni Doña Remedios, nang makita si Kika sa may pintuan. Saan ka nang galing, ha? Akala mo ba ay matatakasan mo ang batas matapos mong ubusin ang pera ng anak ko? Patawad po, ma, mahinang sagot ni Kika. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Isang mahusay na pag-arte na kaniyang pinag-aralan. Wala po akong mapuntahan. Nagmakaawa po ako sa probinsya pero wala silang maitulong sa akin. Gagawin ko po ang lahat, basta huwag ninyo lang akong ipakulong. Lumapit si Leandro, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kaniyang mukha. Mabuti at natauhan ka, Kika. Akala ko ay kailangan pa kitang ipahanap sa mga pulis. Pumasok ka na sa loob at maglinis. At huwag mong kakalimutan, bukas ay pipirmahan mo na ang lahat ng dokumentong ibibigay ko sa iyo. Iyan ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa rehas. Opo, Leandro, kung ano po ang gusto ninyo, bulong ni Kika habang nakayuko. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang dati niyang buhay bilang katulong sa sarili niyang tahanan. Pinagsilbihan niya si Leandro at Carmelita habang ang mga ito ay nagpaplano ng kanilang bakasyon sa Europa gamit ang perang akala nila ay kanila pa. Nilinis niya ang mga sapatos ni Doña Remedios at tinanggap ang bawat mura at lait na ibinabato sa kanya. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tulog na, si Kika ay hindi nagpapahinga. Gamit ang isang lihim na laptop na ibinigay ni Attorney Vicente, minomonitor niya ang pagbili ng kaniyang dummy corporation, ang Luzon Strategic Holdings, sa mga utang ng mga Alcantara. Sa bawat pirma ni Leandro sa mga bagong loan agreements para isalba ang kumpanya, lalong humihigpit ang hawak ni Kika sa kaniyang kapalaran. Isang gintong sandali ang naganap sa kusina habang nagluluto si Kika ng paboritong ulam ni Leandro, ang adobo na laging hinihingi nito noong bago pa silang kasal. Habang hinihiwa niya ang karne, pumasok si Leandro at tumayo sa kaniyang likuran. Sandaling naramdaman ni Kika ang init ng katawan nito, isang init na dati ay nagbibigay sa kaniya ng kaligtasan, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng pandidiri. Sana ay ganito ka na lang lagi, Kika, masunurin, tahimik, sabi ni Leandro habang hinahaplos ang buhok ni Kika. Sayang, kung naging matalino ka lang sana katulad ni Carmelita, baka hindi tayo umabot sa ganito. Hindi kumibo si Kika. Pinagpatuloy niya ang paghiwa, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa talim ng kutsilyo. Sa loob-loob niya, bumubulong siya ng isang panalangin, hindi para sa kanilang relasyon, kundi para sa hustisyang malapit ng sumabog. Opo, Leandro, sayang nga po, sagot niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Nang umalis si Leandro, dahan-dahang itinaas ni Kika ang kaniyang ulo. Ang kaniyang mga mata ay wala ng bakas ng luha.
Ang bagyong namumuo sa kaniyang loob ay handa ng manalasa at ang Makati ang magiging saksi sa kaniyang pagbangon. Bago matapos ang linggo, nakatanggap siya ng isang maikling tawag mula kay Attorney Vicente. Kika, hawak na natin ang 80% ng kanilang utang. Sa Lunes, sa board meeting, ikaw na ang magdidikta ng tadhana nila. Napatingin si Kika sa salamin ng kusina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang hamak na kamag-anak. Siya ay isang tahimik na bagyo at ang pamilya Alcantara ay walang kamalay-malay na ang kanilang mundong kinatatayuan ay gumuho na pala. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila unti-unting napapalitan ng lason sa pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga antigong florera si Kika sa sala, bumukas ang malaking pintuan at iniluwan nito si Leandro na may kasamang babae. Nakangiti si Carmelita, suot ang isang hapit na pulang bestida, habang hila-hila ang dalawang malalaking maleta na tila ba nagbabalak itong manatili pang habang buhay. Ma, pansamantalang dito muna titira si Carmelita, pambungad ni Leandro nang salubungin sila ni Doña Remedios. Kailangan ko ng tulong niya gabi-gabi para sa mga papeles ng kumpanya. She will act as my executive assistant full-time. Tiningnan ni Doña Remedios si Carmelita, mula ulo hanggang paa. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, ngunit hindi nito itinago ang pagsang-ayon. Kung yan ang makabubuti sa negosyo, wala akong nakikitang problema. Kika, huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Dalhin mo ang mga maleta ni Carmelita sa guest room na katabi ng kwarto ni Leandro. Hindi sumagot si Kika. Marahan niyang ibinaba ang basahan at lumapit sa mga maleta. Ang bigat ng mga bagahe ay walang sinabi sa bigat ng panlalait na nararamdaman niya. Ngunit hindi niya ipinahalata ito. Habang hinihila niya ang mga bagahe paakyat sa hagdan, naririnig niya ang mahinang paghagikik ni Carmelita at ang matamis na bulong ni Leandro. Bawat hakbang niya ay tila pag-apak sa sarili niyang dangal, ngunit sa isip niya, ito ay mga hakbang patungo sa pagbuo ng kaniyang patibong. Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay naging mas tahasan. Inutusan ni Leandro si Kika na ayusin ang mga huwad na dokumento ng kumpanya sa mesa, sa sala, isang halatang pangaasar, upang ipamukha sa kanya ang mga papeles na gagamitin laban sa kanya. Habang masinop na nag-aayos si Kika, lumapit si Carmelita na may hawak na mainit na kape. Sa isang mabilis at halatang sinadyang galaw, itinabig ni Carmelita ang kaniyang tasa. Ang mainit na kape ay mabilis na kumalat sa mga papeles at tumalsik sa braso ni Kika na nag-iwan ng hapdi sa kaniyang balat. "Oh my God! I'm so sorry, Kika," sabi ni Carmelita. Ngunit ang kaniyang boses ay punong-puno ng pang-uuyam. "Ang tanga ko naman, pero siguro mas tanga yung taong pumipirma ng mga dokumentong magpapakulong sa kanya, diba? Pinunasan ni Kika ang natapong kape gamit ang kaniyang sariling panyo. Ang kaniyang mukha ay nanatiling blangko, walang bakas ng galit o sakit. "Wala pong anuman, Ma'am Carmelita. Papalitan ko na lang po ang mga kopya." Hindi alam ni Carmelita na sa ilalim ng mga makapal na libro sa gilid ng mesa, naka-record ang buong usapan sa cellphone ni Kika. Bawat pangiinsulto, bawat pag-amin nila sa kanilang mga kasalanan ay maingat na iniipon ng Kika upang maging mga bala sa araw ng paghuhukom. Kinabukasan ng umaga, isang pamilyar na eksena ang naganap sa loob ng kwarto ni Leandro. Inutusan niya si Kika na ayusin ang kaniyang kurbata bago siya umalis papuntang opisina. Lumapit si Kika, ang kaniyang mga malamig na daliri ay maingat na humawak sa mamahaling tela. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay nagpapahintulot kay Kika na maamoy ang pabango ng kaniyang asawa. Ang parehong pabango na kumapit sa mga kumot ni Carmelita. "Tingnan mo nga naman," nakangising bulong ni Leandro habang nakatitig sa mukha ng kaniyang asawa. "Kahit papaano may silbi ka pa rin sa akin, Kika. Maganda ang pagkakabuhol mo." Habang pilit na pinapakinis ang gusot ng kurbata, ibinaba ni Kika ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumiin sa leeg ng asawa, isang galaw na tila nagmamalasakit ngunit puno ng nakatagong babala. Sa kaniyang isipan, bumulong siya ng isang taimtim na panalangin para sa karma nito. Hihigpitan niya ang kurbatang ito hindi sa leeg ni Leandro, kundi sa mismong kapalaran ng buong pamilya Alcantara. "Mag-iingat po kayo, Leandro," malumanay na sagot ni Kika. "Sana ay maging matagumpay ang araw ninyo." Habang palabas si Leandro, napansin ni Kika ang isang kakaibang tagpo sa pasilyo.
Nakita niya si Ofelia na nakatitig ng masama kay Carmelita habang nagpapalitan ng dalawa ng matatalim na salita dahil sa isang maling timpla ng kape. Ang mga kamay ni Ofelia ay mahigpit na nakakuyom sa hawak nitong tray. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Naisip ni Kika, bakit tila nagbago ang ihip ng hangin? Si Ofelia na handang magpakamatay para sa mga Alcantara upang kilalanin bilang isang tunay na anak, ay tila nakakaramdam ngayon ng panganib sa pagdating ni Carmelita. Ang pangarap ni Ofelia na maging prinsesa ng mansyon ay unti-unting ninanakaw ng isang bagong paborito. Isang maliit na lamat sa alyansa ng mga kaaway, isang lamat na maaring magamit ni Kika sa tamang panahon. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang pamilya sa mahabang hapagkainan. Nakatayo lamang si Kika sa isang gilid, naghihintay ng utos, nang biglang itaas ni Doña Remedios ang kaniyang baso ng wine. Ang mukha ng matanda ay aliwalas at puno ng pagdiriwang. I have good news, masayang anunsyo ni Doña Remedios. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa bangko. Ang ating mansyon at ang pangunahing gusali natin ay tinanggal na sa listahan ng mga kumpiskadong ari-arian. Nagkatinginan sina Leandro at Carmelita nang may pagtataka at tuwa. Paano nangyari iyon, ma? Wala pa tayong ipinapasok na bagong pondo. Isang holding company na tinatawag na Luzon Strategic Holdings ang bumili ng lahat ng ating utang. Hindi lamang iyon, binigyan pa nila tayo ng palugit na 6 na buwan para makabawi ng walang interes. Nakangiti sa atin ang Diyos, Leandro. May mga naniniwala pa rin sa pangalan ng mga Alcantara. Tumawa ng malakas si Leandro at hinawakan ang kamay ni Carmelita. This is perfect, dahil dito wala nang sasalungat sa atin. Sa susunod na linggo, sa mismong Board of Directors meeting natin, ipapasa ang lahat ng sisi kay Kika. Ipapahiya natin siya sa harap ng buong kumpanya bago natin siya tuluyang ipasok sa kulungan. Tapos na ang problema natin. Nagtawanan ang tatlo habang tinutungga ang kanilang mga mamahaling alak. Sa gilid ng hapagkainan, nanatiling tahimik si Kika. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bandehado ng prutas. Walang nakakaalam, walang ni isang nakapansin, na ang taong nagmamay-ari ng Luzon Strategic Holdings na pinasasalamatan nila, ang taong may hawak na ngayon sa kanilang mga buhay, mansyon at kinabukasan, ay ang mismong babaeng inuutusan nilang magsalin ng tubig sa kanilang mga baso. Handa na ang pain at kagat na ang mga isda. Marahas na inilapag ni Leandro ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng salaming mesa. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa isang mapagmataas na kagalakan habang pinapanood niyang dahan-dahang buksan ni Kika ang nilalaman nito. Sa loob ay isang pahina ng papel na may selyo ng korte at pangalan ni Kika na nakaimprenta sa malalaking itim na letra. Isang peking warrant of arrest na inayos ng mga bayarang koneksyon ni Leandro. Tingnan mong mabuti iyan, Kika. Malamig na utos ni Leandro. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng kapangyarihan. Isang pabor na hinihingi ko sa mga kaibigan ko sa loob. Advance copy, bukas sa mismong gabi ng anibersaryo ng kumpanya, ipapaliwanag ko sa lahat ng miyembro ng board kung paano mo unti-unting ninakaw ang kaba ng pamilya Alcantara. At bago matapos ang gabi, isusuot mo na ang posas na nararapat sa isang mangmang na tulad mo. Pinilit ni Kika na panginginigin ang kaniyang mga labi. Hinayaan niyang manglid ang luha sa kaniyang mga mata at ibinaba ang kaniyang paningin sa sahig. Isang perpektong pag-arte ng isang talunang asawa. Leandro, parang awa mo na. Alam mong wala akong kinuha. Ginawa ko ang lahat ng ipinag-utos ninyo. Bakit kailangan umabot sa ganito? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Leandro bago niya marahas na hinawakan ang baba ni Kika at sa pilitang iniangat ang mukha nito. Awa? Ang awa ay para lamang sa mga taong may pakinabang. Simula bukas, malilinis na ang pangalan ng kumpanya at magagawa ko ng pakasalan si Carmelita ng walang sagabal. Ihanda mo na ang mga gamit mo, Kika. Ang susunod mong titirhan ay walang aircon. Tumalikod na si Leandro at naglakad palayo. Iniwan si Kika na nakatayo sa gitna ng sala. Ngunit sa pagtalikod ng kaniyang asawa, ang mga huwad na luha ni Kika ay mabilis na natuyo. Ang panginginig ng kaniyang labi ay napalitan ng isang kalmadong paghugot ng hininga. Kinuha niya ang peking warrant at maingat itong itinupi. Isa na naman itong ebidensya ng sabuatan at pamimeke na idaragdag niya sa kaniyang nag-uumapaw na arsenal. Pagsapit ng kalaliman ng gabi,
Ang buong mansyon ay binalot ng matinding katahimikan. Bumaba si Kika sa madilim na kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Ngunit napansin niya ang isang anino na nakaupo sa sulok ng pasilyo. Nakita niya si Ofelia. Ang mga mata nito ay mugto mula sa pag-iyak habang yakap ang kaniyang sarili. Narinig ni Kika kaninang hapon ang malupit na paninigaw ni Doña Remedios kay Ofelia dahil sa isang simpleng pabor na hiningi ni Carmelita. Ipinamukha ng matanda na kahit kailan, ang isang anak sa labas ay mananatiling katulong sa paningin ng mundo, lalo na kung ang bagong paboritong si Carmelita ang nasasaktan. Ang pangako ng pagkilala kay Ofelia bilang isang Alcantara ay unti-unting nagiging abo. Lumapit si Kika at huminto sa harap ng dating kaibigan. Ang kaniyang presensya ay hindi nagdala ng takot, kundi ng isang tahimik na awa. Nakita mo na ba, Ofelia? Malumanay na tanong ni Kika. Kahit ibigay mo ang dugo at kaluluwa mo sa pamilyang ito, dugo pa rin ng katulong ang tingin nila sa iyo. Ginamit nila ang pangarap mo para saktan ako, at ngayon ginagamit nila si Carmelita para saktan ka. Huli na ba talaga ang lahat para piliin mo ang tama? Hindi sumagot si Ofelia. Nanatili siyang nakayuko. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa pagpigil ng paghikbi. Alam ni Kika na ang lamat sa tiwala ng babaeng ito sa kaniyang ina-inahan ay hindi na muling mabubuo. Naiintindihan niya ang sakit ng hindi makita ang sariling halaga dahil sa kagustuhang matanggap ng iba. Bukas na ang party, Ofelia. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, baka ito na ang huling pagkakataon na may magtanggol sa iyo. Huling paalala ni Kika bago niya tahimik na tinalikuran ang babae at bumalik patungo sa hagdanan. Pag-akyat ni Kika, napansin niyang huminto si Ofelia sa tapat ng antigong florera sa dulo ng pasilyo. May isang maliit na bagay itong isiningit sa ilalim nito bago mabilis na pumasok sa kwarto ng mga katulong. Nang makasiguro si Kika na walang nakatingin, dahan-dahan niyang inangat ang mabigat na florera. Sa ilalim nito ay isang maliit at pilak na flash drive. Ito kaya ang buong listahan ng mga perang ninakaw ni Doña Remedios na matagal nang itinatago ni Ofelia sa itim nitong notebook, isang patunay ng unti-unting pagbaligtad ng kakampi ng kaniyang mga kaaway. Inilagay ni Kika ang flash drive sa kaniyang bulsa kasama ng kaniyang namumuong pag-asa. Pagpasok niya sa kaniyang maliit na silid, dumiretso si Kika sa harap ng kaniyang lumang salamin. Sa ibabaw ng kaniyang kama ay hindi na ang kupas at lumang floral na duster na ipinasuot sa kanya ni Leandro noon. Ang nakalatag ngayon ay isang napaka-eleganteng barong-inspired gown na ipinadala ni Attorney Vicente. Isang damit na sumisimbolo sa dangal ng probinsyang kaniyang pinagmulan, isang baluti na isusuot niya sa labanan bukas. Tinitigan ni Kika ang kaniyang refleksyon. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang umakyat upang haplusin ang kaniyang sariling pisngi. Hinanap niya ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng walang tigil sa paghingi ng tawad, ang babaeng lunod sa maling pag-unawa ng utang na loob. Ngunit ang babaeng iyon ay wala na. Ang nakatitig sa kanya ngayon mula sa salamin ay isang babaeng may mga matang gawa sa bakal at pusong pinatibay ng lahat ng panlilinlang na kaniyang naranasan. Hindi na siya ang biktima sa kwentong ito. Siya ang magiging manunulat ng kanilang huling kabanata. Sa gitna ng kaniyang malalim na pagmumuni-muni, umilaw ang screen ng kaniyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag mula sa isang pamilyar at ligtas na boses. Ma'am Kika, bungad ni Attorney Vicente mula sa kabilang linya. Ang tono nito ay nagdadala ng katiyakan at tagumpay. Lahat ng ebidensya, mula sa mga bank transfers hanggang sa mga sikretong video footage ng opisina ni Leandro, ay nakakonekta na sa sistem ng LED screen sa hall bukas. Pati na rin ang mga orihinal na titulo ng lupa ng iyong ama. Nakaabang na rin ang mga autoridad sa labas ng gusali para kay Carmelita at Leandro. Naramdaman ni Kika ang pagtayo ng mga balahibo sa kaniyang batok. Ang hanging malamig sa kaniyang kwarto ay tila naging simoy ng paglaya. Handa na ang lahat, ma'am, patuloy ni Attorney Vicente. Bukas tapos na ang laro. Ibaba ni Kika ang telepono. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga nagtatasang gusali ng Makati na tila mga higanteng natutulog sa ilalim ng buwan. Bukas sa mismong entablado kung saan siya pinahiya at tinawag na hamak na kamag-anak, tatanggalin niya ang maskara ng pamilyang sumira sa kanya. Bukas magsisimula ang paghuhukom. Ang mga nagagarang ilaw ng malawak na Grand Hall sa gitna ng Makati
ay tila nagdiriwang kasama ng mga piling panauhin ng pamilya Alcantara. Ang bawat kislap ng mga diamante at ang amoy ng mamahaling alak ay nagbabadya ng isang gabi ng kapangyarihan at kasakiman. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leandro. Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki, suot ang isang mamahaling suit, habang sa kaniyang tabi ay nakatayo si Carmelita na tila isang reyna. Sa unahang mesa, nakaupo si Doña Remedios, taas noo at may hawak na baso ng champagne, naghihintay sa pinal na pagbagsak ng babaeng kaniyang kinamumuhian. Kinuha ni Leandro ang mikropono at ang kaniyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, pumukaw sa atensyon ng bawat mamumuhunan at opisyal ng kumpanya. Ladies and gentlemen, tonight is a celebration of rebirth for the Alcantara Group. Panimula ni Leandro, ang kaniyang boses ay punong-puno ng peking autoridad. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating tagumpay, kailangan muna nating linisin ang lason na sumira sa kumpanyang ito sa mga nakalipas na buwan. Isang malaking halaga ang nawala sa ating pondo, at ang salary ay walang iba kundi ang taong tinanggap namin sa aming tahanan. Ang aking asawa, si Kika. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Remedios. Inaasahan nilang lalabas si Kika na umiiyak, nakasuot ng lumang duster, at magmamakaawa sa harap ng lahat. Ngunit ang kasunod na nangyari ay tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo sa loob ng hall. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan na gawa sa mahogany. Walang luha, walang panginginig. Pumasok si Kika, hindi bilang isang hamak na probinsyana, kundi bilang isang babaeng hinubog ng sariling katatagan. Suot niya ang isang napaka-eleganteng barong-inspired gown na nagpapakita ng dangal ng kaniyang pinagmulan. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay may talim na kayang humiwa sa anumang kasinungalingan. Bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay puno ng kapangyarihan at pag-angkin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Leandro. Ang kaniyang mga kamay ay biglang nanlamig. Guards, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Palabasin ninyo siya at ihanda ang mga autoridad. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Ang higanteng LED screen sa likuran ni Leandro ay biglang nagliwanag. Hindi ang mga huwad na dokumento laban kay Kika ang lumabas sa screen, kundi isang malinaw na video footage mula sa mismong opisina ni Leandro. Umalingaw-ngaw ang boses ng kaniyang asawa sa buong hall. Don't worry, Ophelia. Sasabihin ko lang na insurance ito para sa kanya. After tonight, we'll have enough evidence to frame her for embezzlement. Susunod na nagplay ang footage mula sa nakatagong camera sa kwarto ni Kika. Ang malinaw na pag-uusap ni Leandro at Carmelita habang pinaplano ang pagpapapeke sa mga dokumentong lupa at ang pagnanakaw sa pondo ng mga mamumuhunan. Napatayo ang mga business partners. Ang bulungan ay naging isang matinding ingay ng pagkabigla at galit. Namumutla si Leandro, hindi makapagsalita, habang si Carmelita ay pilit na nagtatago sa likod ng kaniyang anino. Lumapit si Kika sa ibaba ng entablado. Sa kaniyang tabi ay tumayo si Attorney Vicente. Hawak ang mga orihinal na dokumento na matagal nang ibinaon ng mga Alcantara sa kasinungalingan. Hindi ako ang nagnakaw sa kumpanyang ito, Leandro. Kalmadong sabi ni Kika. Ang kaniyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat na para marinig ng lahat at bumaon sa kanilang mga budhi. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ninyo ay nakatayo sa lupang inagaw ninyo sa aking ama. At ang pondong ginamit ninyo para iligtas ang kumpanya mula sa pagkabangkarote, nanggaling iyon sa pangungutang na ginawa ninyo gamit ang aking pirma at pangalan. Puro kasinungalingan. Sigaw ni Doña Remedios mula sa kaniyang mesa, nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinapanatili ang kaniyang huwad na dignidad. Isa kang walang kwentang babae. Gusto mo lang sirain ang pangalan ng mga Alcantara dahil hindi ka namin kailanman matatanggap. Matagal nang sira ang pangalan ninyo, Doña Remedios. Ang lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Ophelia. Hindi na siya nakayuko at hindi na nakasuot ng uniforme ng isang katulong. Hawak niya ang isang mikropono at ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Ako ang nag-asikaso ng mga peking papeles na inutos ni Leandro. At ikaw, Doña Remedios, ikaw ang nag-utos na ilipat ang mga pondo sa mga personal na account ninyo. Tumingin si Ophelia sa mga autoridad na ngayon ay tahimik na pumapasok sa loob ng hall. Handa po akong tumestigo,
Nasa akin ang lahat ng kopya at ang flash drive na naglalaman ng mga transaksyon. Gumuho ang mundo ni Doña Remedios. Ang babaeng ginamit niya at ipinangakuan ng pagkilala bilang isang tunay na anak ang mismong nagbaon sa kanya sa hukay. Lumapit ang mga pulis sa entablado. Walang nagawa si Carmelita nang basahan siya ng kaniyang mga karapatan at pusasan dahil sa kasong falsification of documents. Si Leandro ay tila isang batang nawawala, pilit na humihingi ng tulong sa kaniyang mga kaibigan sa board of directors. Ngunit lahat sila ay nakatalikod at pandidiri ang ipinapakita. Sa gitna ng kaguluhan, kalmadong lumapit si Attorney Vicente sa mesa ni Doña Remedios. Inilapag ng abogado ang isang opisyal na dokumento sa harap ng matanda. Ano ito? Nanginginig na tanong ni Remedios. Ang kaniyang mga mata ay tila hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Iyan po ang Notice of Eviction, formal na sagot ni Attorney Vicente. Ang Luzon Strategic Holdings na bumili ng lahat ng inyong utang ay hindi isang dayuhang kumpanya. Ito ay pagmamay-ari ni Kika. Wala na kayong karapatan sa inyong mansyon, sa inyong mga sasakyan, at maging sa kumpanyang ito. Bumagsak si Doña Remedios sa kaniyang upuan. Ang kaniyang mga kamay ay napakapit sa kaniyang dibdib habang ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kapangyarihang kinapitan niya ng ilang dekada ay naglaho ng parang bula. Tinangay ng hanging dinala ng isang babaeng tinawag niyang hamak. Dahan-dahang lumapit si Kika sa buffet table sa gilid ng hall. Tinitigan niya ang mga nakahaing kakanin na ipinaluto pa sa kanya ni Leandro bilang pambabastos sa kaniyang pinagmulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kika ang isang malalim na kalayaan. Hindi ang mga diamante o ang mga mamahaling damit ang nagbigay sa kanya ng halaga. Ang kaniyang halaga ay nagmula sa kaniyang kakayahang bumangon nang hindi nawawala ang kaniyang puso. Marahan niyang hinubad ang kaniyang singsing sa kasal. Ang gintong tanikala na naggapos sa kanya sa loob ng 5 taon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng hapag, sa tabi ng mga kakanin, bilang isang tahimik na paalam sa isang bahagi ng kaniyang buhay na tuluyan na niyang pinapatay. Nang tumalikod siya para umalis, biglang humarang si Leandro. Ang lalaking laging nakatingala ay ngayon ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha ng pagmamakaawa. Ang kaniyang boses ay basag at desperado. Kika, parang awa mo na. Kika, asawa mo ako. Huwag mo akong iwan ng ganito. Mahal kita, Kika. Magbabago na ako, maawa ka. Tinitigan ni Kika ang lalaking nakaluhod sa kaniyang harapan. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Ang nakikita lamang niya ay isang estranghero. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kaniyang katahimikan ay ang pinakamalakas na hatol na maaari niyang ibigay. Tinalikuran niya si Leandro at sa gitna ng matinding katahimikan ng buong bulwagan, ang tanging umalingaw-ngaw ay ang mga matatag na yabag ng kaniyang mga paa, palabas ng gusali, patungo sa mundong siya na mismo ang magmamay-ari. Ang katarungan, kadalasan, ay hindi dumarating na may kasamang malakas na palakpakan o matamis na ngiti. Para kay Kika, dumating ito na may dalang tahimik na buntong hininga, tila isang mahabang bagyo na sa wakas ay humupa, na nag-iwan ng kalat na kailangan niyang linisin. Ang amoy ng kalawang at malamig na semento ay sumalubong sa kanya pagpasok niya sa detention center. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Carmelita. Wala na ang mamahaling pulang bestida at ang mga kumikinang na alahas. Pinalitan ito ng kupas na dilaw na uniforme ng bilangguan. Ang buhok nito na dati ay laging maayos ngayon ay gulo-gulo at ang kaniyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi ngumiti si Kika upang mang-insulto. Tinitigan lamang niya ang babaeng naging instrumento sa pagkasira ng kaniyang pamilya. Walang namagitang salita sa kanilang dalawa, ngunit sa pag-iwas ng tingin ni Carmelita at sa pagyuko nito, alam ni Kika na tinanggap na nito ang bigat ng kaniyang pagkatalo. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang mismong sitwasyon na ang nagbigay ng huling hatol. Sa kabilang silid ng pasilidad, naghihintay si Ofelia. Dahil pumayag itong maging state witness laban kay Leandro at Doña Remedios, hindi ito nakakulong sa selda, ngunit nasa ilalim ng proteksyon ng mga autoridad. Nang makita niya si Kika, hindi napigilan ni Ofelia ang mabilis na pag-agos ng kaniyang mga luha. Kika, oy, patawarin mo ako! Basag na bulong ni Ofelia, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa.
Nabulag ako sa pangako ng isang pamilyang kailanman ay hindi ako itinuring na tao. Nawala ko ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa akin. Dahan-dahang umupo si Kika. Iniwasan niyang madala sa awa sapagkat ang sugat ng pagtataksil ay sariwa pa sa kaniyang puso. Iniabot niya ang isang makapal na puting sobre sa ibabaw ng mesa at itinulak ito patungo kay Ophelia. "Ano ito?" tanong ni Ophelia, pilit na pinupunasan ang kaniyang mga mata. "Ito ay sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa Makati." Kalmadong sagot ni Kika. "Hindi ito tulong, Ophelia, at lalong hindi ito tanda ng pagkakaibigan nating muli. Ito ay pambayad ko sa lahat ng mga araw na naging totoo kang kaibigan sa akin noong nagsisimula pa lang ako sa mansyon. Binabayaran ko ang huling utang ng loob ko sa iyo upang sa pag-alis ko, wala na tayong may iwang koneksyon sa isa't isa. Malaya ka na at malaya na rin ako mula sa iyo." Napahagulgol si Ophelia habang mahigpit na niyayakap ang sobre. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Kika at ang gintong sandaling ito ng pagpapalaya ay naging isang malungkot na paalam sa pagkakaibigang sinira ng kasakiman. Mula sa malamig na pasilidad ng mga awtoridad, dinala ng mga hakbang si Kika patungo sa isang maliit at liblib na apartment sa dulo ng syudad. Dito napilitang lumipat si Doña Remedios matapos kumpiskahin ng bangko ang lahat ng kaniyang ari-arian upang pambayad sa kaniyang mga kaso. Pagdating ni Kika sa labas ng pinto, naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng matanda at ang tunog ng paglalagay ng kaldero sa lumang kalan. Ang dating reyna ng Makati, na sanay sa pag-uutos sa napakaraming katulong, ay mag-isa na ngayong pinagsisilbihan ang kaniyang sarili. Hindi pumasok si Kika upang mangutya. Ipinatong lamang niya sa labas ng pinto ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga personal na gamit ng matanda na naiwan sa mansyon, mga lumang litrato, ang kaniyang Biblia at ilang mga rosaryo. Bago pa man siya makatalikod, bumukas ang pinto. Nakatayo si Doña Remedios, ang kaniyang dating tindig na puno ng pagmamataas, ay napalitan ng isang nakayukong likod na tila pasan ang buong mundo. Tinitigan ng matanda si Kika. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Walang lumabas na salita ng paghingi ng tawad mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang pride ay nanatiling buo kahit durog na ang kanyang buhay. Ngunit dahan-dahang iniabot ni Doña Remedios ang isang nakaselyong liham. "Huwag mong isiping humihingi ako ng tawad," matigas ngunit nang hihinang sabi ng matanda. "Basahin mo iyan kapag nakabalik ka na sa probinsya mo. Iyan ang huling pamana ng mga Alcantara sa iyo." Tinanggap ni Kika ang liham ng walang kibo. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad palayo, hinahayaan ang nakaraan na unti-unting mabaon sa alikabok ng kahapon. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, tumayo si Kika sa labas ng gusali ng pamilya Court. Kakatapos lamang ng huling pagdinig para sa kanilang annulment. Sa harap niya ay nakatayo si Leandro. Ang lalaking minsang nagpasikip ng kaniyang paghinga sa tuwing ngumingiti ito ay mukha na ngayong isang estrangherong pinagkaitan ng pag-asa. "Wala na ba talagang natitira, Kika?" Mahinang tanong ni Leandro. Ang kaniyang boses ay tila isang hangin na nagmamakaawang pakinggan. "Kahit isang patak ng pagmamahal na maaari nating ipagpatuloy? Nangangako ako, ibibigay ko ang buhay ko para itama ang lahat." Tinitigan siya ni Kika. Sa pagkakataong ito, walang luha, walang galit. Ang nararamdaman niya ay isang dalisay at malalim na kapayapaan. "Ang babaeng minahal mo, Leandro, ay hindi ako. Ang minahal mo ay ang aking kahinaan. Ang minahal mo ay ang babaeng laging nakayuko at walang boses." Sagot ni Kika, ang kaniyang boses ay kasing linaw ng batis sa kanilang lalawigan. "Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na kasya sa maliit na hawla na ginawa ninyo para sa akin. Pinapatawad kita, Leandro. Hindi para gumaan ang loob mo, kundi para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat mo sa aking paglalakbay." Hinawakan ni Kika ang kaniyang bag at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na niya nilingon ang lalaking tuluyang napaluhod sa gilid ng kalsada, pilit na inaabot ang hangin na kaniyang iniwan. Nang makasakay siya sa sasakyang magdadala sa kanya pabalik sa probinsya, pinakiramdaman ni Kika ang bigat ng lihim na sulat ni Doña Remedios sa loob ng kaniyang bag. Ano kaya ang nilalaman nito? Isang sumpa o isang sikreto tungkol sa tunay na koneksyon ng kaniyang ama at ng mga Alcantara na hindi pa nasasagot? Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglayo ng mga nagtataasang gusali ng Makati mula sa salamin ng bintana, alam niyang anuman ang nakasulat doon,
Hindi na nito mababago ang kaniyang kapalaran. Isang bagong simula ang naghihintay sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod. Ang alikabok ng kahapon ay tuluyan ng tinangay ng hangin, at ang nag-iisang landas na kaniyang tatahakin ay ang landas pabalik sa kaniyang sarili. Ang unang umaga ni Kika sa kaniyang probinsya ay hindi sinimulan ng malalakas na sigaw o ng malamig na utos mula sa isang Panginoon. Sinimulan ito ng tahimik na pagyakap ng sinag ng araw sa kaniyang mukha at ng matamis na amoy ng pinipig na isinasangag sa lumang kawali. Walang mabigat na pinto ng mansyon na sumasakal sa kaniyang kalayaan. Wala nang mga mapanuring mata na sumusukat sa kaniyang halaga batay sa tatak ng kaniyang damit. Ang hangin ay malaya, at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nakahinga si Kika ng buong buo. Lumipas ang ilang buwan, at ang malawak na lupain ng kaniyang ama na muntik ng maangkin ng mga alkantara ay unti-unting nabuhay. Sa gitna ng luntiang bukirin, itinayo niya ang Kika's Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang galing sa probinsya na nakaranas ng pang-aabuso, panlilinlang, at pagkakait ng boses sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Dito, itinuturo ni Kika ang lahat ng kaniyang natutunan mula sa mapait niyang karanasan. Tinuruan niya silang magnegosyo, humawak ng pera, at higit sa lahat, tinuruan niya silang manindigan. Ang kakanin na minsan ay ginamit ni Leandro at Doña Remedios upang hiyain siya sa harap ng mga elitista ng Makati, ay siya na ngayong bumubuhay sa buong pundasyon. Sa tulong ng mga kababaihan, ang simpleng kakanin ay ginawa nilang isang dekalidad na produkto na iniluluwas hindi lamang sa mga kalapitbayan, kundi pati na rin sa mga naglalakihang pasilidad sa syudad. Bawat kagat ng kanilang produkto ay kwento ng pagbangon at tagumpay. Maraming nanliligaw kay Kika, mga lalaking humahanga sa kaniyang husay, at ganda na mas lalong nagningning nang siya ay lumaya. Ngunit mas pinili niyang manatiling mag-isa. Hindi dahil sa takot siyang masaktan muli, kundi dahil natutunan niyang ang pinakamasarap na uri ng pag-ibig ay ang pagmamahal na kaya niyang ibigay sa kaniyang sarili. Malaya siyang nakakatulog nang walang inaalala, at malaya siyang gumising para sa kaniyang sariling mga pangarap. Isang hapon, pagkatapos ng kaniyang pag-iikot sa pabrika, naglakad si Kika patungo sa likod bahay kung saan naroon ang maliit na sakahan na kaniyang inilaan para sa kaniyang sarili. Hinubad niya ang kaniyang mamahaling sapatos at pinalitan ito ng kaniyang lumang tsinelas. Ang mismong tsinelas na suot niya bago pa man siya dalhin ng tadhana sa Maynila. Dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Ibinaba niya ang kaniyang mga kamay at hinayaan ang basang putik na kumapit sa kaniyang mga daliri. Habang itinatanim niya ang isang maliit na punla ng mangga sa mismong lupang kinalakihan ng kaniyang ama, naramdaman ni Kika ang isang napakainit na pagyakap sa kaniyang kaluluwa. Ang lupang ito ang nagpakain sa kanya, ang lupang ito ang nagligtas sa kanya mula sa pagkabangkarote ng kaniyang pagkatao. Sa bawat patak ng pawis na nahuhulog mula sa kaniyang noo patungo sa lupa, alam niyang nakabalik na siya sa kaniyang tunay na tahanan. Matapos maglinis, umupo si Kika sa balkonahe ng kaniyang bahay habang hawak ang isang baso ng salabat. Sa kaniyang tabi ay ang liham na ibinigay ni Doña Remedios bago sila tuluyang naghiwalay ng landas. Matagal niyang tinitigan ang sobre bago niya dahan-dahang binuksan ang selyo. Ang sulat ay maikli ngunit naglalaman ng isang katotohanang matagal ibinaon sa limot. Nakasaad sa nanginginig na sulat kamay ng matanda na ang kaniyang ina, na inakala niyang sumakabilang buhay na noong siya ay bata pa, ay hindi talaga namatay sa sakit. Pilit na pinalayas ng mga Alcantara ang kaniyang ina upang mapag-isa si Mang Teodoro sa pagpapalaki kay Kika, at madali itong makontrol ng kanilang pamilya gamit ang utang na loob. Habang pinoproseso ng kaniyang isip ang bigat ng liham, isang kotseng luma ang dahan-dahang huminto sa labas ng kaniyang bakuran. Ang tunog ng makina nito ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Bumaba ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng simpleng kamiseta at may hawak na isang lumang kwintas. Ang kwintas na iyon ay may palawit na hugis krus. Ang mismong kwintas na suot ng kaniyang ina sa kaisa-isang litrato nito na naiwan sa kanilang baul. Lumapit ang lalaki sa tarangkahan, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-asa at kaba habang nakatingin kay Kika. "Ikaw ba si Kika?" Mahinang tanong ng estranghero. "Ako ang kapatid ng iyong ina. Pinabibigay niya ito sa iyo bago siya mawalan ng kakayahang magsalita. Matagal ka na naming hinahanap." Tumayo si Kika
Ang liham mula kay Doña Remedios ay dahan-dahang nahulog sa sahig ng balkonahe. Ang hangin ay humihip ng malakas, tila nagbubukas ng isa na namang pahina sa kaniyang buhay. Hindi na siya nakaramdam ng takot. Ang mga lihim ng nakaraan ay hindi na mga kadena na gagapos sa kanya, kundi mga piraso ng puzzle na bubuo sa kaniyang tunay na pagkatao. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang lalawigan na sumasaksi sa kaniyang pagbangon at humarap sa estranghero nang may matatag na ngiti sa kaniyang mga labi. Hindi na siya ang babaeng laging naghihintay na iligtas. Siya na ang may hawak ng sarili niyang manibela. Ako si Kika, at ito ang aking kwento. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kintab ng marmol o sa taas ng mga pader ng isang mansyon sa Makati. Para kay Kika, ang kapayapaan ay may amoy ng bagong saing na kanin, may kulay ng ginintuang araw na lumulubog sa likod ng mga bundok, at may himig ng malalayang halakhak ng mga kababaihang minsan ding pinutulan ng pakpak. Ngunit ngayon ay natutong lumipad. 5 taon matapos ang gabing tuluyan niyang tinalikuran ang pamilya Alcantara, ang bakuran ni Kika sa probinsya ay puno ng buhay. Nagdaraos sila ng isang simpleng salo-salo para sa anibersaryo ng kaniyang pundasyon. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga na kaniyang itinanim noon, nakaupo sa isang silyang degulong ang isang matandang babae na may manipis at puting buhok. Ito ang kaniyang ina. Kahit hindi na ito makapagsalita dahil sa katandaan at sakit, ang higpit ng hawak nito sa kamay ni Kika ay sapat na upang iparating ang lahat ng pagmamahal na ninakaw sa kanila ng mahabang panahon. Nabuong muli ang kaniyang pamilya, hindi mula sa dugo ng mga mapang-api, kundi mula sa katotohanang pinaglaban niya. Habang nag-aayos ng mga kakanin sa mesa ang mga kababaihan, pumasok ang kaniyang tiyuhin, bitbit ang isang bungkos ng mga sulat mula sa kartero. Kinuha ni Kika ang mga ito, at sa pinakailalim ay may isang sobre na nagmula pa sa pambansang bilangguan. Mula ito kay Leandro. Sa mga unang taon ng pagkakakulong nito, ang mga sulat ni Leandro ay puno ng galit at paninisi. Ngunit nang lumaon, napalitan ito ng pagmamakaawa at ngayon ng matinding pagsisisi. Humihingi ito ng tawad para sa lahat ng pananakit, sa lahat ng kasinungalingan at sa pagdurog nito sa kaniyang pagkatao. Nakasaad din doon na pumanaw na si Doña Remedios sa isang pampublikong ospital. Mag-isa at walang ni isang kaibigang dumalaw. Tinitigan ni Kika ang sulat. Wala siyang naramdamang hapdi, wala ring tuwa sa sinapit ng mga taong sumira sa kanya. Dahan-dahan niyang itiniklop ang papel at itinago ito sa isang lumang kahon. Pinatawad na ba niya si Leandro at ang pamilya Alcantara? Oo. Ngunit ang pagpapatawad niya ay hindi nangangahulugang pagbibigay muli ng puwang sa mga ito sa kaniyang buhay. Pinatawad niya ang mga ito upang kalagin ang huling kadenang nakagapos sa kaniyang puso. Natutunan niyang ang galit ay isang lason na ang umiinom ay ang biktima, habang umaasang ang kaaway ang mamamatay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, ibinalik niya ang buong kapangyarihan sa kaniyang sarili. Hindi na niya kailangang magalit. Dahil hindi na niya kailangang patunayan ang kaniyang halaga sa mga taong bulag. Nahanap na niya ang kaniyang kapayapaan, isang kapayapaang binayaran niya ng mahal. Ang presyo ng kaniyang kaligayahan ay ang pagbitaw sa kaniyang pangarap na maging isang perpektong asawa sa isang tinitingalang pamilya. Kinailangan niyang mawalan ng asawa, dumaan sa matinding kahihiyan, at masugatan ng paulit-ulit upang matutunang siya mismo ang lunas sa kaniyang mga sugat. Lumapit si Kika sa gitna ng bakuran at pinagmasdan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mga kababaihang dating biktima ng pang-aabuso na ngayon ay mga nagmamay-ari na ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ito ang kaniyang naging pamana. Sa kaniyang paglalakbay, isang malinaw na aral ang kaniyang natutunan na nais niyang iwan sa bawat babaeng nakakaramdam ng liit sa mundo. Ang utang na loob ay isang magandang kaugalian, ngunit kailanman ay hindi ito dapat maging lisensya para alipinin ang iyong pagkatao. Ang tunay na utang na loob ay ibinibigay ng bukal sa puso at hindi isinusumbat bilang bayad sa iyong kalayaan. At higit sa lahat, ang tunay na dangal ng isang babae ay hindi hinihiram sa apelido ng lalaking kaniyang pinakakasalan. Ni hindi ito nasusukat sa kintab ng alahas na kaniyang isinusuot. Ang dangal ay itinatayo mula sa katatagan ng iyong sikmura sa pagharap sa unos, sa kalinisan ng iyong konsensya,
at sa tapang mong piliin ang iyong sarili noong ang buong mundo ay tinalikuran ka. Hinawakan ni Kika ang kamay ng kaniyang ina. Sa ilalim ng asul at malawak na kalangitan ng kanilang probinsya, huminga siya ng malalim, hinahayaan ng hangin na yakapin ang kaniyang buong pagkatao. Wala na siyang kailangang patunayan. Siya ay si Kika, hindi isang hamak na kamag-anak, hindi isang anino ng mga Alcantara, kundi ang mismong liwanag ng kaniyang sariling kwento.